Mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa sarili niyang bayan ay hindi kayang pigilan ng China sa pagtatanggol ng karapatan sa West Philippine Sea, mga kapatid. Yan ang ating panonoorin, mga tol. Etong report mula rito sa UNTV News, no? Matapos nga yan, mga tol, ng pag-ban ng China kaya dating Senator Tolentino na hindi na makakatungtong ng mainland China, ng Hong Kong, ng Macau dahil nga sa kanyang ginagawa laban sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, binigyan siya ng parusa ng China o hindi ka na makakapunta ng mainland China, ng Hong Kong, ng Macau. Na yan naman ay karangalang tinatanggap ni dating Senator Tolentino. Tinatanggap na niya daw yan, no? Dahil talagang siya'y pinaglalaban niya yung karapatan, mga tol, ng ating bansa na magkaroon ng access o karapatan ng ating bansa dito sa pinag-aagawang mga teritoryo na to. Sabi rito, mga kapatid, sa report, hindi kayang patahimikin ng China ang mga Pilipinong patuloy na ipinaglalaban ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito'y sa kabila ng tila pagbabanta ng China kasunod ng pagban kay dating Senador Francis Tolentino na makapasok sa Beijing, Hong Kong at Macau. Ayon sa Malacanang, patuloy na ipaglalaban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Ano ang masasabi nyo dyan, mga tol? Eto, panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV News. Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik. Mga tunay na Pilipino, tulad nga ng sinabi natin kanila, yung mga tunay na Pilipinong pro-Philippines. Diba? Hindi nila kayang pigilin sa pagtatanggol sa ating soberanya. Kasi mga tol, ulitin natin etong ating West Philippine Sea, do inimbento natin yung pangalan. Tama naman si Marcoleta doon, nagsimula yan kay Pinoy. Pero hindi natin inimbento yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan ay batay, mga kapatid, sa napagkasunduan sa UNCLOS, which is nakapirma din dyan ng China. Dapat nga kinikilala nila yan kasi nakapirma sila dyan . Dapat ginagalang nila ang kasunduan na yan. Kasi convention yan, mga tol. Diba? Kasunduan yan pero hindi nila ginagalang. Diba? So sila talaga may problema kung titignan mo, sila ang punot dulo ng problema rito dahil nga sa hindi nila pagrespeto sa UNCLOS o kaya sa international law . So kung ikaw Pilipino ka at mahal mo ang iyong bansang Pilipinas, hindi ka papayag na ikaw ay aagawan ng iyong nasasakupan o yung tipong haharasing ka. Diba? Gigipiting ka ng ibang bansa. Kasi kaya nga tayo meron pambansang awit. Kung nakikita mo yung pambansang awit natin o kung naririnig mo yung pambansang awit natin, ikaw ba, inaawit mo pa ba yan? Diba? At hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Hindi pa rin mapipigilan ng mga Pilipino na ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ng Malacanang kasunod ng ginawang hakbang ng Beijing na pagbawalan si dating Senator Francis Tolentino na makapasok sa kanilang bansa maging sa kanilang mga teritoryo na Hong Kong at Macau. At sana naman, mga tol, tayo, itong mga viewers natin, itong mga nanonood o mga nagkokomento, no? Sana hindi kayo masyadong jumudyos sa ilang mga individual, sa ilang mga pamilya, at yun na lang yung mahalaga sa inyo at baliwala na sa inyo yung ating bansang Pilipinas. Again, mga kapatid, etong mga politiko, come and go yan. Hindi kayo dapat umaano dyan, hindi sila ang may hawak ng natin, ng kabuhayan natin, mga tol. Tayo pa rin naman ang gagawa ng ika-aasenso natin . Ewan ko bakit merong mga tao na talagang sobrang panatiko dito sa mga politiko. No, tipo nga wala na silang pakialam sa kanilang lahi o wala na silang pakialam sa kanilang bansa basta may pagtanggol lang nila itong mga ilang pamilyang to . Diba lagi nating tatandaan, mga tol, etong bansang Pilipinas, mamanahin pa to ng ating mga susunod na henerasyon, yung mga susunod na Pilipino. Ngayon, kapag ibinigay mo ang isang maliit na bahagi, kukunin pa sa'yo yung malaki. Ganun ang realidad .
Diba? Sabi nga ganun ni Marcos, diba? Marcos Jr. ni PBBM. O, bigyan mo ng 1 pulgada, kukunin sa'yo 1 milya. O. Hindi naman tayo naghahamon ng away sa kanila eh. Ang sa atin lang mga tol, sinusulong lang natin yung ating karapatan at meron tayong legal na basehan. Ito ay dahil sa umano'y naging aksyon ng dating senador sa mga isyong may kinalaman sa China. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi pa rin nagbabago ang posisyon ng Pangulo ukol sa usapin sa West Philippine Sea kahit na may ganitong aksyon ang Beijing. Sabi nga ng Pangulo, "We will not yield even an inch of our territory to a foreign power." Kumbaga parang sinampulan na no si Senator Tolentino o baka yung ibang mga politiko natatakot na no na igiit kasi mga kapatid tayo mga ordinaryong Pilipino wala tayong magagawa diyan. Anong kakayanan natin? Sino ba tayo? Wala tayong mga boses diyan, wala tayong kakayanan. Etong mga politikong inihalal natin, etong mga politiko nasa Senado, nasa Kongreso, sila yung may kakayanan, sila yung may kapangyarihan, di ba? Kongreso, sila yung nag-aayos ng budget para mapalakas natin yung ating sandatahan. Etong mga senator, sila yung nagsusulong ng mga panibagong batas. Kasi eto si Senator Francis Tolentino, sa kanya yung author ng yung maritime law. Diba? Siya yung gumawa nun eh. Kaya nagalit sa kanya yung China. Ngayon siguro ito'y babala ng China sa iba pang mga politiko. O gusto nyo bang matulad kay Tolentino? Hindi na kayo makatontong ng China. Hindi na kayo makapunta ng Macau o ng Hong Kong. Gusto nyong matulad, mabanding kayo. Sige, gumawa kayo ng hakbang laban sa amin. Parang ganun mga tol, no? Ngayon, baka matakot na sila yung ibang mga politiko. Teka, pag sinawata natin tong China, baka hindi na rin tayo papuntahin dito sa mga bansang to. May paborito pa naman ako restaurant doon. Mga ganun no? No, tuloy natin. Si Tolentino ang pangunahing nagsulong sa pagpapasa ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Di ba? Siya kasi yung nagsimula niyan eh. Ito naman ay para sa Pilipinas din. So kung tutuusin, kung ganun, ito yung kapalit ng kanyang pagmamahal sa bansa. Itong hindi na siya pinapayagang makapunta ng China, yan yung kapalit, yan yung kabayaran. Pero di ba parang kabayanihan na rin yun. Ang mga bagong batas na ito ang lalong nagpatatag sa posisyon ng Pilipinas sa maritime territories nito. Parang wala rin naman, di rin naman natin maramdaman eh. Kasi aanin mo nga yung batas kung wala namang kung wala namang pagpapatupad, di ba? Bagay na kinondena naman ng Beijing. Para kay dating Senador Tolentino, isang karangalan ng pagpapataw sa kanya ng China ng sanction dahil sa kanyang pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa Malacanang, wala pang impormasyon kung ipatatawag ni Pangulong Marcos ang ambassador ng China ukol sa ginawang hakbang na ito ng Beijing laban sa dating mambabatas. O baka naman si PBBM biglang mag-step backward Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue. Anong masasabi nyo rito mga tol? No, sino-sino ba yung mga politiko madalas nating nakikita sa China, sa Hong Kong, sa Macau? Eto tayo nakakulay green eh. Madalas ba siya doon? No, sa bagay hindi naman talaga kikilos yan kasi sa isang programa nga sabi niya dapat daw maging proud ang mga Pilipino kasi meron tayong dugong Chinese. Mga Chinoy daw tayo mga tol, no? Sabing gano'n. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo rito sa balitang ito? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo, ng inyong reaksyon, ng inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.